Isang overseas Filipino worker o OFW na tubong Pangasinan ang kumpirmadong nasawi sa Israel, bunsod ng mainit na tensyon sa gitnang silangan. Agad nang nakipag-ugnayan ang Pangasinan Provincial Government para sa pagpapaabot ng agarang tulong sa kanyang naiwang pamilya. Una sa balita, si Dustin Bayog. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkasawi ng isang Pinoy worker sa Tel Aviv, Israel, bunsod na lumalaking tensyon sa gitnang silangan. Ito ay bunsod sa pagbobomba ng Amerika at Israel sa Iran na gumanti rin ng pagbomba nito sa mga US military bases sa ilang bansa sa Middle East. Kinilala ang overseas Filipino worker na si Mary Ann Velasquez de Vera na taga Pangasinan at siya ang unang Pinoy na nasawi sa gitna ng away ng mga bansa. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Ayon sa embahada ng bansa sa Israel, positibong kinilala ng kanyang asawa na nagtatrabaho rin sa naturang bansa ang nasawing Pinay kung saan tiniyak nito ang buong tulong para sa pamilya mula sa Philippine government. Sa naging panayam naman kay Pangasinan Governor Ramon Guico III, tiniyak nito ang koordinasyon sa mga local government upang mahanap ang tahanan at pamilya ni De Vera para sa pag-abot ng agarang tulong. Mayroon po kami binibigay na financial assistance at siyempre may parangal din through a resolution coming from the Sangguniang Panlalawigan of the province. At kung ano pa pong tulong na pwede naming maibigay sa pamilya ay bibigay po ng probinsya katulad po ng mga scholarship. Meron po kasi kaming provincial-owned local university kaya maaari po namin i-enroll din ang kanilang mga naiwang mga anak sa amin pong mga institusyon. Samantala, base sa tala ng Department of Foreign Affairs o DFA, aabot sa 2.4 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa gitnang silangan kung saan 31,000 sa mga ito ang nasa bansang Israel. Pinakamarami naman ang nasa bansang UAE na nasa halos 1 milyon na sinundan ng Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain at Oman na siya mga lugar na binomba ng Iran kung saan may mga US bases. Kaugnay nito, siniguro naman sa isang panayam ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang koordinasyon sa mga Middle East Ambassador kaugnay sa mga plano para sa proteksyon ng mga Pinoy worker. Pakipagpulong na tayo sa mga ambassadors natin at sa DFA patungkol sa pag-coordinate ng contingency plans. Detalyado yan, rest assured, in terms of in-country evacuation and rescue and sheltering in coordination with the host government. And number 2, exit and repatriation in the event that situations get worse. Kaya't handa naman tayo. Tuloy-tuloy din anya ang libre repatriation para sa mga kababayan natin na nais umuwi ng bansa. Ay dapat available ang free repatriation services at patuloy naman ito. So, voluntary. Sa mga kababayan natin, yes. 1348 ang hotline plus 632 kung nasa ibang bansa plus 632-1348 and voluntary, yes. Handa tayong tumulong doon sa mga gusto nang umuwi, libre ang repatriation. Handa rin ang departamento kung sakaling itaas ng DFA sa alert level 4 ang status sa Middle East countries kung saan magbibigay daw sa mass repatriation at pansamantalang deployment ban sa mga sangkot na bansa. Sa ngayon, naglabas na rin ng maabiso ang ilang bahada ng Pilipinas sa ilang bansa gaya ng UAE, Oman, Saudi Arabia at Kuwait para sa mga Pilipino na huwag magpanik, pairali ng pagiging kalmado sa gitna ng tensyon at umantabay sa mga update sa mga otoridad. Dito naman sa bansa ay kanselado na rin ang 10 flights ng Philippine Airlines at Cebu Pacific para sa mga biyaheng pa-Doha o pabalik ng Maynila, pa-Riyadh at pabalik at ang pa-Dubai at pabalik ng Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.